Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Uno, taong 1981, Masbate. Hoy, wag mo nga akong angasan kung hindi mo naman kayang lumaban. Sarap mong ipakain sa aso eh. Pangaasar ni Uno. Sinasampal-sampal si Chico na nakatali sa puno. Nakapiring ang binata, bugbog sarado. Uno, sigurado ka bang iiwan natin siya sa gubat? Alam kong galit ka sa taong yan pero kaawaan mo naman. Maraming asong gubat dito. Alam nating walang patawad ang mga yun. Kapag nakakita sila ng tao, aatakin nila kagad. Kapag to namatay, siguradong malalagot tayo. Wika ni Marion. Kaya ako nga ginagawa to dahil gusto ko siyang maturuan ng leksyon eh. Binibwisit niya ako eh. Alam mo yun? At saka, hindi naman natin siya papatayin. Luwagan mo yung tali at kapag meron ng asong gubat, ililigtas niya ang sarili niya. Ganun lang kasimple. Masyado ka namang kabado dyan eh. Wika ni Uno na sinang-ayunan ni Marion. Muling binugbog si Chico. Nang magsawa, iniwanan nila ito sa kalagitnaan ng gubat. Pagdating sa unahan, narinig niya ang sigaw at ingay ng asong gubat. Salip na balikan para tulungan. Nagtawanan lamang ang dalawa at saka nagmamadaling umalis sa lugar. Kinabukasan, himbing pa ang tulog ni Uno. Pero binulabog ng hampas ni Mang Rene. Pinagsusuntok na rin ang binata hanggang sa magmakaawa. Paano po ba? Natutulog lang ho ako. Ano po bang ginawa kong mali? Wika ni Uno habang sapo ang dugo ang bibig. Magtatanong ka pa, Uno. Hindi ako nagtiyaga. Hindi nagpakahirap kumayod para magpalaki ng mamamatay tao sa tahanang ito. Anong ginawa mo kay Chico? Napalunok si Uno. Hindi inasahan na malalaman ng ama. Sa lahat ng kabalbala na ginawa niya, sinikap na itago mula kay Mang Tere. Kaso nga lang ito ngayon, huling-huli siya sa akto. Nagkatuwaan lang naman po kami pa. Iniwan namin siya sa gubat, pero nakatakbo naman siya. Siguro. Kung nakatakbo yung tao, sana buhay pa. Natagpuan siya sa gubat. Nakatali at puno ng kagatang katawan. Sinabi ni Marion sa akin ang ginawa niyong dalawa, kaya huwag kang magsisinungaling. Napapikit na lamang siya, sabay harang ng mga kamay ng muling hampasin ng sinturon. Hindi nanlaban si Uno. Hindi lubos maisip na ganon ang kahahantungan ni Chico. Ang sanay katuwaan lamang, naging karumal-dumal. Kinulong siya ni Mang Tere. Hindi pinayagang lumabas o kahit makapunta man lang sa burol. Maging ang kaibigan na si Marion, dinala ng ama sa tahanan nila para itabi sa kanya. Ulila sa mga magulang, kaya nagawa ni Mang Tere na isama sa pagpaparusa. Sabi ko naman sa iyo eh, dapat hindi na natin ginawa. Kapag nagsumbong ang magulang mo sa pulis, sa kulungan tayo mabubulok eh. Uno naman, dapat alam mo kung kailan ka sumusobra. Nadamay patuloy ako. Hoy, huwag mong isisi sa akin lahat ha. Dahil kung tutusin, ikaw ang nagsabi na pagdiskita natin si Chico. Oo, galit ako sa taong yun. Pero ikaw ang nagtulak sa akin na gumawa ng kasamaan. Kung manisi ka, akala mong linis mo. Nagsisisihan pa kayong dalawang mamamatay tao. Ginusto nyo nangyari, kaya bakit kayo nagsisisihan? Walang laman niyang mga utak nyo. Dahil kamatayan ang binigay nyo kay Chico, yan din ang matatanggap nyo. Mabulok kayo dito sa lugar hanggat mawala ng hininga. Teka tay, papatay mo sarili mong anak? Anak kita, kaya ano man ang gusto kong gawin sa'yo wala kang magagawa. Huwag mo kong questionin Uno.
dahil ibabalik ko lang sa inyo ang ginawa nyo sa iba. Oh no, seryoso ang papa mo. Paano tayo niyan? Gumawa ka ng paraan, ayoko pang mamatay. Manahimik ka, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako sinulsalan, hindi natin magagawa yung kay Chico. Pwisit kang mataba ka. Napailing si Mang Tere habang pinapakinggan ang sagutan ng magkaibigan. Sa katunayan, tinatakot lang niya ang mga ito. Ikinulong para makapag-isip tungkol sa maling ginawa. Wala siyang balak na patayin ang mga ito. Nakiramay sa pamilya ni Chico. Nagmanman si Mang Tere. Nakahinga dahil walang nakakaalam ng katotohanan. Sa ngayon, nakaligtas pa ang anak. Pero alam niyang darating ang araw na mananagot ito. Napako ang tingin ng matandang lumabas sa tahanan. Kilala niya. Si Mang Diego. Isang mahusay na albularyo. Nalalaman nito ang sanhi ng kamatayan ng tao kapag sinuri. Ang malala pa. Kaanak ito ng yumao. Kagad namang umiwas ng tingin si Mang Tere. Sandali. Ikaw ba si Tere? Yung antingero na nanugis noon sa lugar namin. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo noon. Bigla ka na lang nawala. Nga pala, maraming salamat sa ginawa mo. Hindi lang ang mga tao ang nakaligtas, maging ang mga alaga kong hayop. Kumusta ka pala? Hindi inasahan ni Mang Tere na makikilala siya nito. Kinausap na lamang para hindi maghinala. Ako nga po yon. Ang talas pala ng memorya nyo. Matagal nang nangyari pero tanda-tanda nyo pa. Hindi ako madaling makalimot, iho. Nga pala, dito nangyari sa lugar ang pambibiktima kay Chico. Hindi ba nakabot sa iyo ang kaganapan? Dito ka nakatira pero hindi ka nakaresponde. Kaninang umaga lang din ako dumating galing sa ibang bayan, Manong. Ito ang naratnan ko eh. Ang sabi nila kagabi nangyari ang pambibiktima. Kawawa naman ang tao. Sinuri ko ang katawan. Ang mga bakas ng kagatay mula sa asong gubat. Sa sobrang lala at dami, hindi na kayanan ng binata. Pero ang nakakapagtaka, sino ang nagtali sa kanya? Tinapos kagad ng pulisya ang investigasyon. Wala akong tiwala sa mga sinabi nila. Kaya ako mismo ang kikilos para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng apo ko. Sino man ang nasa likod nito, kahit sila pa ang pinakamakapangyarihan, may impluwensyang tao sa mundo, magbabayad sila. Napalunok ng laway si Mang Tere. Minsan niya nang narinig ang kakayahan ng matanda. Hindi lang sa larangan ng pagiging albularyo. Marami itong pamamaraan para makuha ang gusto. Kapag ito na ang kumilos, makakamit ang bagay. Minabuti na lamang niya na hindi magsalita dahil baka madulas pa. Pagdating ng tahanan, naabutan sina Uno at Marion, kanya-kanya sa pagmumukmuk. Mababanaag ang pagsisisi at lungkot sa mukha ng mga ito. Habang nagtitimpla ng kape, hindi maiwasang isipin kung paano poprotektahan ang anak laban kay Mang Diego. Ilang araw na lang din ang itatagal ng burol. Pagkatapos ito, magsisimula na ang albularyo sa paghahanap sa taong bumugbog sa yumao. Dali-dali siyang nagtungo sa gubat. Hinanap ang ginamit na tali. Sa kabutihang palad ay nakita. Kinuha ito at dinala pabalik ng tahanan. Nanlaki mga mata ni Uno at Marion nang makita kay Mang Tere ang lubid na ginamit sa pagtali. Napaiwas ng tingin ng sulyapan ng matanda. Naalala niyo ba yung albularyo mula sa kabilang bayan? Si Mang Diego. Yung nabanggit niyo po na mahusay? Bakit po? Ano pong meron? Kapatid siya ng lolo ni Chico. Nandito siya sa lugar. Nangako siya na hahanapin ang taong pumatay sa kanyang apo. Maswerte pa rin dahil naunahan ko sa pagkuha nito.
Pero hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakaligtas. Walang sino man ang nakakatago kapag si Mang Diego na ang kumilos. Humanda talaga kayo. Pa, hindi mo ba kami tutulungan? Hayaan mo bang mahuli kami? Ikaw na rin ang nagsabi. Walang nakakaligtas sa albularyong yun. Hoy Uno, wala kang karapatan na humingi ng tulong sa akin dahil ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Ang kapal ng mukha mo. Natahimik si Uno. Ganon din si Marion. Sa puntong ito napagtanto na walang aasahan sa ama. Pagsapit ng gabi muling bumalik sa burol si Mang Tere. Hindi lang pakikiramay ang sadya. Nagmamanman din sa kilos ni Mang Diego. Nang makita itong nakikipag-usap sa mga tambay, sinamantala ang pagkakataon na mapakinggan. Nagtanong-tanong ito tungkol sa gawain ni Chico noong nabubuhay pa. Mabuti na lamang mabilis siyang nakapag-isip. Nabayaran ang mga ito bago pa ituro si Uno. Dahil walang makuha ang albularyo, bumalik na lamang sa tahanan. Hindi inalis ang tingin sa matanda hanggang sa lumapit ito. Kanina pa kita napapansin. May gusto ka bang sabihin sa akin? May iaalok sana ako sa iyo, Manong, kung ayos lang. Binanggit niyo sa akin na hanapin niyo ang taong nasa likod ng pagtali kay Chico doon sa gubat. Handa po akong tumulong. Wala rin naman akong tutugising aswang, kaya ito na lamang ang pagkakabalahan. At isa pa, kalapit bahay ko ang yumao. Mabuti na yon, magtulungan tayo. Sa wakas, nakahanap din ng tutulong. Maraming salamat, Iho. Sa ngayon kasi, nangangalap pa ako ng impormasyon pero walang makapagbigay. Ang sabi lang nila, mabuting bata si Chico. Tahimik. Kailanman hindi sumali sa mga rambulan ng tambay. Hindi naman siya siraulo para itali ang sarili sa gubat at magpakagat. Sa tingin ko, may nakaalitan ng bata Kaya siya ginantihan ng ganon. Posible ang ganon, Manong. Kahit masyadong tahimik ang tao, walang nakakaalam kung meron siyang kaaway o wala. Tignan po natin ang lahat ng posibilidad para masuri. Ganon na nga. Simulan natin ang plano pagkatapos ng libing. Nagbuntong hininga si Mang Tere. Aminadong malalagay sa alanganin, pero susubukan ang bawat pagkakataon para maprotektahan ang anak. Pagkatapos ng libing, pinalipas ang ilang araw bago sinimulan ang paghahanap ng bakas ng mga salarin. Ginalugad ang buong gubat. Nagtaka si Mang Diego dahil wala na ang ginamit na lubid. Malinis na rin ang punong pinagtalian. Wala nang bakas. Dahil dito lumakas ang kutob na nasa paligid lang ang hinahanap. Tignan mo, Iho. Masyadong malinis ang lugar. Ibig sabihin nito planado ang pagpatay sa apo ko. Binugbog, tinali at iniwanan. Hinayaang patayin ng mga asong gubat. Nang malamang patay na, bumalik dito para linisin ang kalat. Kahit katiting na bakas walang iniwanan. Naramdaman ni Mang Tere ang galit ng matanda. Siya naman ay panay ang buntong hininga. Natatakot na rin sa ginawang panloloko. Huwag lang po kayong tumigil. Siguradong mahuhuli natin ang gumawa nito kay Chico. Nagpatuloy sa paggalugad. Nahinto lang ng bumuhos ang ulan. Hinatid ni Mang Tere ang matanda. Umuwi na rin siya pagkatapos. Masama ang tingin kay Uno at Marion. Kumakain ang dalawa. Kung hindi lang siya nagpipigil, nabugbog na naman ang mga ito. Hindi lang si Uno ang nakatikim, maging si Marion na pagbuhatan din ng kamay. Sa puntong ito naguguluhan si Mang Tere kung ano ang gagawin. Maraming sumasagi sa isipan. Halo-halo ang emosyong nararamdaman para sa albularyo. Naawa siya rito, pero gusto pa ring ipagpatuloy ang pangloloko kung ito ang tanging paraan para protektahan ng anak.
ama siya. Matimbang sa kanya ang pagiging magulang. Insulto man sa tungkulin ang magtago ng makasalanan. Handa siyang magbayad. Wag lang malaglag si Uno. Pumasok ng silid. Kinuha ang mga gamit. Kabilang dito ang gulok at libreta. Kasalukuyang hinahasa ang patalim. Sinasaulo sa isipan ng mga pangontrang dasal. Kabisado niya ito. Pero kapag natataranta, nakakalimutan. Nakikita ni Uno ang ginagawa ni Mang Tere. Kapag nasa ganitong sitwasyon ng ama, alam niyang may inaalala ito. Hindi lang maintindihan kung para saan. Sa kabilang banda, sinamantala ni Marion ang pagkakataon. Umalis na tayo pare. Habang meron pang ginagawa si Mang Tere. Alam mo na, wala tayong magagawa laban sa kanya. Kahit tatay mo, hindi ka kinaawaan eh. Halika na, tumakas na tayo. Dali-dali silang umalis. Matagumpay na nakalayo. Dumiretso sa kabilang sityo kung saan nakatira si Marion, pero sa lumang bahay na nuluyan. Siniguradong hindi matatagpuan kapag naghanap si Mang Tere. Kasalukuyang nakalaya pero hindi makakatakbo sa kasalanan. Huli na nang mapagtanto ni Mang Tere na wala na sa tahanan ng dalawang binata. Nang makalabas, nakapagtanong sa tambay, tinurong nagpunta sa kabilang sityo. Tinungo ang bahay ni Marion pero walang tao roon. Muling nagtanong kaso nga lang walang nakakita. Naikuyom na lamang ni Mang Tere ang mga kamao. Sumasakit ang ulo habang naiisip ang posibleng kahinatnan ng mga binata sa oras na makita ni Mang Diego. Binilisan ang kilos, pero hindi na nagawa ang balak ng makasalubong ang matanda. Hinahanap din siya nito upang magpatulong. Binalikan ko ang pwesto kung saan itinali si Chico. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Eto may nakuha ko. Maiksi lang pero siguradong malaki ang tulong. Inilabas ng matanda mula sa dalang bayong ang maiksing peraso ng lubid. Napalunok si Mang Tere. Alam niya ang patutunguhan nito. Hindi siya nakagalaw. Pinanood lamang ang kilos ni Mang Diego. Inilapag nito sa mesa ang kapirasong putol na lubid. Inihanda ang iba pang gamit para sa gagawing ritual. Katulad ng planggana ng tubig, kandila, at iba't ibang uri ng halamang ugat at mga abo. Ilang sandali pa sinimulan ang pag-usal ng orasyon. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mang Tere. Gustong gumawa ng eksena para putulin ang ritual. Pero namalayan na lamang natapos na. Nalaman ng matanda kung ano ang nangyari kay Chico bago namatay. Dalawang binata. Malinaw sa isipan ko ang itsura nila. Binugbog muna ang apo ko bago itinali. Maluwag eh, pero mahina kaya hindi na nakatakbo. Mga walang iya. Makita ko lang sila. Mananagot talagang dalawang yan. Muling napalunok si Mang Tere. Dahil abala si Mang Diego sa ginagawa, dahan-dahan siyang umalis. Hinanap sina Uno at Marion. Nilibot ang buong lugar. Kaso nga lang hindi natunton ang dalawa. Palakad-lakad sa may pintuan si Mang Tere. Hindi mapalagay. Gulong-gulo kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Hindi nagtagal nagmarcha palapit si Mang Diego. Sa tingin nito, alam na kung sino-sino ang mga lalaki. Nagtanong ako at kumpirmado. Anak mo ang isa sa pumatay kay Chico. Ang pakay mo sa pagdikit sa akin, guluhin ang aking pagmamanmana. Antingero ka pa naman, pero manloloko ka. Wala kang kaluluwa. Nagawa mong takpan ng krimen na ginawa ng anak mo. Ama ko, hindi mo ko masisisi, Manong. Anak ko si Uno. Mali man ang ginawa niya pero kailangan ko siyang protektahan. Paano mo nasisikmurang magsilbi kung ganyan ang ugaling meron ka?
Nakakasuka. Tere, kung ako ang gamit mo, siguradong tatalikuran kita. Manong, mahirap para sa akin pero kailangan kong protektahan si Uno. Anak ko siya. Isa lamang siyang binatang walang muwang sa tunay na takbo ng mundo. Pakiusap. Patawarin mo ang anak ko. Hayaan mong magbayad ang mga bata sa paraan ko. Sa paraan mo? Nasa 8 gulang ang mga bata, Tere. Hindi sila matututo kung patuloy mong pagtatakpan. Ilabas mo sila. Hayaan mong sila mismo ang humarap ng kasalanan. Gustuin ko man silang iharap sa inyo, huli na. Tinakasan ako ng mga bata. Hindi ko alam kung saan sila mahanap. Huwag kang magsinungaling. Alam kong tinatago mo mga bata. Ilabas mo. Bago ko maisipang saktan ka. Hinahamon mo ba ako, Manong? Mainam nga ang ganyan eh. Magkasubukan tayong dalawa. Mabuti nga siguro tayo magharap. Total, ayaw mong ilabas sa mga binata. Ito ang tatandaan mo, Tere. Isang pagkakamali ang pinasok mo. Baka yan pa ang desisyong pagsisisihan mo hanggang kamatayan. Wala akong pagsisisihan kung para sa anak ko. Masamang tingin ang binigay ng albularyo bago nilisan ang tahanan. Pansamantalang nakahinga si Mang Tere. Pero simula pa lang ito ng laban, kaya naman dali-daling nagtungo ng silid para gawin ang ritual. Walang ibang gamit kundi ang sinaulong orasyon at pangalan ni Mang Diego. Paulit-ulit na inusal ang mga salita hanggang lumapat sa albularyo ang bisa. Nakaramdam ito ng pagkahilo pero kagad naintindihan ang nangyayari. Tinapatan ng dasal ang atake. Sa kabilang banda, nainto sa pag-usal si Mang Tere matapos tamaan ng puwersa. Dumugo ang ilong at bibig. Kasunod nito ay ang panlalabo ng paningin. Muling sinubukan ang pag-atake, kaso hindi na mahanap ang kinalalagyan ng albularyo. Hindi matunto ng dasal, kaya ganun na lamang ang pagkadismaya. Gayunpaman, umaasang bukas sa bukas matutuluyan ang matanda. Sa puntong ito, walang ibang naisip kundi patayin si Mang Diego bago pa maunahan si Uno. Nabulag si Mang Tere sa ideyang ito. Hindi na alam kung tama pa ba ang ginagawa, basta ang importante sa kanya ay ang kaligtasan ng anak. Lumipas sa mga araw, bumalik si Uno. Naabutan niya ang ama na naghahasa ng patalim. Nakalapag sa tabi ang mga tangan, pero wala na ang kinang nito. Wala na ang bisa. Inaral ng binata ang galaw ng ama. Napagtantong nawawala na sa wisyo. Tungkol pa rin ba ito sa nangyari? Nakapag-isip na po ako, susuko kami ni Marion. Nagkasundo po kami na pananagutan ng pagkakasala at hindi na ituloy ang sasabihin ng itutok sa kanya ni Mang Tere ang itak. Nanlilisik ang mga mata. Malayong malayo sa kinagis ng ama. Walang susuko. Walang aamin. Ako na ang bahala sa problemang ito. Kahit magkamatayan kami ng albularyo. Ikaw, ang gagawin mo dito ka lang. Huwag kang lalabas. Sabihan mo rin si Marion. Dito siya manuluyan para mabantayan ko kayo. Hindi nakapagsalita si Uno. Napalitan ng takot ang nararamdaman. Wala na sa wastong pag-iisip si Mang Tere. Bumalik ito sa paghahasa ng patalim. Sumasambit ng mga kataga. Napagtanto ni Uno ang kinantungan ng ginawa nila. Pero kahit anong pagsisisi, hindi may kakaila ang epekto nito kay Mang Tere. Bitbit ang patalim. Lumabas at dumiretso sa kabilang bayan. Natakot rin ang mga taong nadadaanan. Nakatitig sa tahanan si Mang Diego, dumiretso sa pagpasok. Nakita ang matanda na nakaupo sa pag. Walang pasabing tinaga.
Mabuti na lamang naabutan ni Uno at Marion. Naawat pero nagtamo ng malubhang sugat ang albularyo. Tuluyan ka ng nilamon ng kasamaan, Tere. Sa labis na pagmamahal mo sa batang yan, maging ang sarili ay nagawa mong talikuran. Tinigil ko na ang pag-atake sa'yo dahil napagtanto kong mali. Pero ikaw tong hindi humihinto. Tama na po yan. Pasensya na po Manong, patawarin niyo po si Papa. Wala po siya sa wisyo. Talagang wala na dahil sa kasalanan mo. Walang ibang sisisihin dito kung hindi ikaw. Tignan mo, nabulag siya sa ideya ng pagpoprotekta sa'yo. Pero hindi maganda nangyari. Uno, iuwi na natin ang papa mo bago pa lumala ang sitwasyon. Halika na! Hinila palabas si Mang Tere habang pinipigilan. Pero dahil sa lakas nito ay nakawala. Muling sinugod si Mang Diego. Sinakalang matanda. Nilapatan na lamang ng orasyon para mawalan ng malay. Dito natigil. Dito rin bumagsak ang albularyo. Sa kabutiang palad na isalba ang buhay. Dumating ang anak na marunong din sa larangan. Inagapan ng sugat. Pinag-usapan na rin nila kung ano ang gagawin sa kondisyon ni Mang Tere. Wala sa sariling pag-iisip ang mananugis. Pansamantala nila itong iginapos dahil kapag malaya ay basta na lamang nananakit. Tulalang nakatitig si Uno sama. Naninikip ang dibdib. Awang-awa sa kalagayan. Si Mario naman, tahimik lamang sa tabi. Hindi rin ito makapaniwala na umantong sa ganitong sitwasyon ang simpleng pangaasar nung una kay Chico. Wala talagang ibang may kasalanan dito kung hindi tayo lang. Tayo lang ang nagkaisa kay Chico. Kung alam ko lang na ito ang mangyayari, sana lang hindi na kita sinulsulan eh. Gusto ko lang naman sanang pagtripan yung tao. Tama na Marion. Kahit magdamag tayo magsisiyan dito, hindi na mababago ang nangyari. Kung alam ko na ganito kalala ang magiging epekto, hindi ko na pagdidisketahan si Chico. Matanong ko lang, ano ba talaga ang dahilan kung bakit yung nagawa yung sapo ko? Magkaklase po kami sa eskwela. Masyado po siyang matalino. Mahirap sabayan kaya nakaramdam ako ng inggit eh. Gusto ko ring maranasang mauna sa klase pero masyadong matalas ang isipan ni Chico. Lahat ng aralin alam ang sagot. Kaya nahanay sa kasamaan ng inggit. Dahil kapag lumaki, nakakagawa ka ng mga karumal-dumal na bagay. Sa kaso nyo, pati si Tere nadamay. Nasiraan ng bait ang magaling na manunugis. Maging ang sariling tangan tinalikuran siya nang maramdaman ng maling paghihigante sa puso. Ikaw Uno, ikaw rin Marion, baunin niyo ang aral ng pangyayari. Pinagpahinga ko na ang kagustuhang maiganti si Chico. Hindi man kayo sa akin nagkasala, pinatawad ko kayo. Pero mangako kayo na hindi nyo na ito gagawin pang muli. Sapat na ang nangyaring balik sa inyo. Nabaliw ang tatay mo Uno dahil sa kagagawan mo. Tumango ang dalawa. Nang maibalik na ang lakas ni Mang Diego at gumaling ang sugat, ang kondisyon ni Mang Tere ang sunod na inatupag. Samot-saring ritual ang nilapat upang bumalik ito sa katinoan. Sinikap ng albularyo na maisalba pa ang buhay nito kahit malakas ang kapit ng kasamaan. Kung minsan ay lumalaban, ayaw tanggapin ang bisang kagalingan ng ritual. Sa kabutihang palad, unti-unting humupa ang kondisyon matapos ang ilang ulit na gamutan. Sa ngayon ay hindi na ito nagwawala. Tahimik na lamang. Ang inaasikaso ng albularyo ay kung paanong manunumbalik ang wisyo. Ilang buwan itong nanatili sa tahanan ni Mang Diego. Tinutukang mabuti hanggang sa unti-unti nang nakikilala ang nasa paligid. Ang albularyo mismo ang kumausap dito. Ibinuhos ang oras para ipaalala sa manunugis ang lahat.
Inumpisahan kung gaano ito kahusay sa larangan hanggang sa umabot sa punto ng pagpapakilala sa anak na si Uno. Hindi maalala pero kalaunan, naluha ng mabigkasang pangalan. Naging emosyonal, lalo na nang sumagi sa isipan ang nagawa. Paulit-ulit na humingi ng kapatawaran kay Mang Diego at sa yumao na si Chico. Sigurado ka bang sa akin muna si Uno at Marion? Hindi naman kailangan parusahan pa ang mga bata sa pamamagitan nito. Natuto na sila sa pagkakamali. Humingi ng kapatawaran sa yumao. Manong, hindi nagtatapos ang lahat sa paghingi ng kapatawaran. Kung malayang nakakakilos sa mga yan, posibleng makaisip na naman ng kung ano. Kung sa inyo sila mananatili, sigurado ko matuturuan at mapapaalalahanan kung ano ang tama't sa mali. Naniniwala akong mauhubog niyo sila para maging mabuting tao. Hayaan niyong tumulong ang mga yan sa araw-araw na responsibilidad mo sa mga pasyente. O siya, mapilit ka. Ako nang bahala sa mga to. Ikaw, magsisimula ka na ba ulit sa panunugis? Sigurado ka bang kaya mo na? Ilang buwan pa lang ang lumilipas. Huwag mong madaliin ang sarili, lalo pat mabigat at tungkulin ang ginagampanan mo. Kaya ko na po ito, Manong. Huwag niyo akong alalahanin. Ginagawa ko ito para kahit papano mabayaran ang mali kong ginawa. Malaki ang pagkakasala ko. Pinagtakpa ng mga bata. O na, tama na ang pagpapaalala. Bibigat na naman ang damdamin mo. Hindi kita mapipigilan kaya mag-ingat ka na lamang. Pwede kang pumunta dito sa bahay kapag kailangan mo. Sa kabilang banda, malaki ang sampal ng katotohanan kay Uno. Natuto sa ginawa na walang magandang maidudulot ang inggit sa kapwa. Nagsimula ang lahat sa simpleng inggit sa kaklasing si Chico. Lumala ang sitwasyon. Pinagdiskitahan. Nakagawa ng bagay na hindi inaasahan. Ang sa isipan ay katuwaan lamang. Pero ang resulta, kamatayan ng isang taong inosente. Bagong kwento pa rin ang susunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa isang uri ng aswang. Simulan na ang storya. Malaki ang naitulong ng trabaho ni Peter sa pamilya nito, lalo na sa kanya. Kaya naman hindi nito matanggap nang matapos ang 2 dekadang matapat na paninilbihan, bigla na lamang siyang tinanggal. Sa labis na lungkot, nagpa siya ang padre de pamilya na umuwi sa probinsya. Akala nito, magiging payapa ang buhay nila doon. Ngunit pumutok ang balita na dumarami ang namamatay sa bayan. Samahan natin si Peter na alamin kung ano ang naghahasik ng dilim sa bayang ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa karanasan ng ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Peter. Walang eksaktong taon, Nueva Ecija. Buong buhay ay binuhos sa trabahong pinapasukan. Hindi niya matanggap ng kausapin ng may-ari. Ano? Huwag niyo namang gawin sa akin to. Palagi nga ako nagtatrabaho ng lagpas pa sa oras. At madalas, hindi niyo na nga ako binabayaran eh. Tapos ngayon, ako pa ang napili niyong tanggalin. Damang-dama ang galit sa bawat salitang binibitawan ni Peter. Ay pasensya ka na, Peter. Ang negosyo ay negosyo lamang. Ikaw ang napili na makatrabaho mo. Hindi ka produktibo. Anong hindi? Ako nga ang unang dumadating dito at ako rin ang huling umuwi. At sa tagal kong pagtatrabaho, kaya kong gawin ang lahat ng ginagawa nila kahit nakapikit pa. At isa pa. Yun na nga eh. Ikaw ang pinakamatanda. Hindi ka daw makasabay sa mga bagong teknolohiya at pamamaraan natin dito. Hindi ka ba nahihiya na mga bago pa nagtuturo sa'yo? Tulad nga ng sinabi mo, ang tagal-tagal mo na pero parang mas naunahan ka pa ng mga bago. Nanatili ka sa nakasanayan mo, hindi mo kayang makipagsabayan sa mga bagong pamamalakad natin. Hindi ba gano'n naman talaga?
At tao lang din naman ako. Hindi lahat alam ko. Hindi ba mas maganda nga yun? Yung mga hindi nila alam, kaya kong ituro sa kanila. At ang mga hindi ko alam, sila dapat na magtuturo sa akin. Ay nako Peter, basta. Pinapahaba mo pa ang usapan natin. Pumirmi ka na dito. Doble naman ang bayad ko sa iyo bilang pasasalamat na rin. At bukod dyan syempre, may iba pa kaming ibibigay sa iyo. Lubos naming pinapasalamatan ng dedikasyon at oras na ginugol mo sa kumpanya. Kaya naman gusto naming maaga kang magretiro. Kuha ko sa iyo, tignan mo ang laman ng papel na yan. Bago ka pa mag-isip ng kung ano-ano. Wika ng may-ari. Inabot muli ang papel kay Peter. Tinignan lamang ni Peter ang papel. Halos buhay na niya ang trabahong ito. Hindi siya makapaniwala na ganun-ganun na lamang siya binitawan ng organisasyon na matapat niyang pinagsilbihan. Umuwi ka na muna sa ngayon, Peter. Pag-isipan mong mabuti. Sabihan mo rin ang misis mo tungkol dito. Pakiramdam ko matutuwa pa siya Napakalaking pera ang binigay namin sa'yo. Kaya niyong makapagpatayo ng 2 bahay. O siya, mauna na ako. Huling wika ng may-ari. Umalis na ito. Naiwan si Peter sa silid. Malalim ang iniisip. Totoo namang napakalaki ng perang ibinigay. Ngunit hindi naman pera ang habol niya. Masaya ito sa trabaho at sigurado si Peter na hindi mauunawaan ng kahit sino kung gaano nakatulong ang trabahong ito sa kanya. Habang naglalakad pauwi, naisip na lamang ni Peter kung ano ang sasabihin ng asawa. Hindi nito alam kung ano ang magiging reaksyon. Tila hindi na sila naging malapit simula na nagtrabaho ang padre de pamilya. Unti-unting napagtanto ni Peter na mukhang biyaya pa nga ang pagkakatanggal sa trabaho. Sa sobrang tutok at dedikasyon nito, hindi niya namalayang napabayaan na pala ang pamilya. Pagkarating sa bahay, kagad niyakap ang asawa na nagluluto ng pananghalian. Oh, makakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba may trabaho ka pa? Hindi kagad sumagot si Peter. Niyakap niya ito ng mas maigpit at hinalikan. Nagpapasalamat sa asawa na kahit naging pabaya ito, ni minsan hindi ito iniwanan o sinumbatan. Hindi nagreklamo, lalong-lalo na hindi iniwanan. Ano ka ba naman, Peter? Alam kong pagod ka sa trabaho mo. Ikaw nga yung nagtaguyod sa atin ng mga anak mo. Siyempre, sino pa bang magtutulungan kundi tayo mag-asawa lang din naman, hindi ba? Pasensya ka na talaga, mahal. Ilang taon kong napabayaan ng mga bata Hindi lang naman pera ang kailangan upang magtaguyod ng pamilya. Kailangan din ng oras at pagsasama. Babaguhin ko ang buhay natin. Papayag ka ba kung uwi tayo ng probinsya? Doon sigurado ako mas matututukan ko kayo ng mga bata Hindi na ako malululong sa trabaho. Parang may mali Ano yung papel na nasa bulsa mo? Akin na. Kaya pala. Ang tamis ng mga salita mo. Tinanggal ka pala sa trabaho? Ano ba, mahal? Senyalis yan ng pagbabagong buhay. O siya, sabihan mo mga bata, mag-impake. Alis tayo. Ikaw talaga pasaway ka. O siya, sige. Pero kailangang ipaliwanag mo sa akin kung bakit naging ganyan ang sitwasyon mo. Alam kong hindi yan madali para sa'yo, lalo na't mahal mo yung trabaho mo. Halika, wag ka mag-alala. Ayos lang yan, umiyak ka. Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki mo yan. Wika ng asawa ni Peter. Niyakap niya ito. Hinayaan si Peter na ilabas ang damdamin. Alam ng ginang kung gaano kaimportante ang trabahong ito sa asawa, kaya naman ang tanging tulong na maibibigay, pag-unawa at pagsama dito sa hirap at ginhawa. Makalipas ang ilang minuto ay tumahan na rin ito. Lubos ang pagpapasalamat ni Peter
dahil napakabuti at maunawain ang kanyang asawa. Kung ibang babae ito, baka iniwan na siya noon pa. Nakapag-impake na ang pamilya, dumayo sa probinsya ni Peter. Nakatayo pa rin ang tahanang pinamana dito ng yumaong magulang. Dahil nag-iisang anak lamang si Peter, wala itong naging problema sa hatian ng ari-arian. Ipaalala mo nga sa akin, mahal. Bakit nga ba hindi na lang tayo dito tumira noon? Syempre, nasa Maynila kasi ang trabaho ko. Hindi ba dito tayo nagkakilala sa probinsya? Bakit hindi ka dito naganap ng trabaho? Mahal, magpahinga na muna tayo. Tignan mo mga bata pagod galing sa biyahe. Sige na, pasok na. Bukod sa kaunting alikabok at ilang nasirang gamit, maayos naman ang kalagayan ng tahanan. Madali namang nakapag-ayos ang pamilya at paglipas namang ng ilang araw ay tuluyan nila itong naging tahanan. Mabuti na lang maalaga sila nanay at tatay, no? Biruin mo, lagpas 2 dekada tayong wala pero maayos pa rin yung lahat. Oo naman, lalong-lalo na si nanay. Sayang lang, hindi nila naabutan yung 2 chikiting natin. Kung nasaan man sila, sigurado ko masaya na at mapayapa ang mga kaluluwa. O sige na, matulog na tayo, maaga pa ang gising ko bukas, mamamalengke pa ako. Hindi makatulog si Peter ng gabing iyon. Hindi nito maintindihan kung bakit sumasakit ang tiyan. Sinubukan niyang ilabas ito. Kaso nga lang hindi nababawasan ang sakit. Unti-unting pinilit ni Peter na makatulog kahit masakit. Kalaunan ay dinalaw na rin ang antok. Nagulat si Peter nang gisingin ng asawa. Uy, mahal, gumising ka. Ano yun, mahal? Ang aga-aga. Anong maaga, tanghali na? Hindi lang kita ginising kanina kasi mukhang masarap pa yung tulog mo. Halika na. Baka masobrahan ka dyan at isa pa, may sasabihin ako sa yung importante. Napakamot na lang si Peter dahil gusto pang matulog. Ngunit pinilit nitong bumangon. Pagdating sa pagkainan ay nagtaka. Nasaan ang mga bata? Nasa labas nakikipaglaro. Alam mo ba, sila Diana at Simon, yung mga kababata natin, grabe sila pala nagkatuluyan, biruin mo yun. Si Diana? Hindi ba tibo yun pati si Simon parang lampa yun? Oo nga, hindi nga ako makapaniwala pero tignan mo. Nakikita mo yung mga kalaro ng mga bata? Mga anak nila yan. Napangiti na lamang si Peter sa balita ng asawa. Nagsandok na ito upang kumain. Nga pala, Peter, galing ako sa bayan kanina. Merong bali-balita na may bangkay. Natagpuan sa may ilog kaninang umaga. Hindi pa kumpleto ang mga detalye kasi iniimbestigahan Pero nakakatakot. Natawa si Peter sa sinabi nito. Bakit ka tumatawa? Seryoso ko dito, hindi ako nagbibiro. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko inaasahan na may pagkachismosa ka pala. Sa susunod ka na matakot kapag alam mo na ang buong detalye. Alam mo naman ang probinsyang to Wala masyadong ganap. Kaya naman kahit maliliit na bagay pinapalaki. Wala kasing magawa mga tao dito. Basta, mag-iingat pa rin tayo. Wika ng asawa. Nakatingin ito sa mga anak na naglalaro sa labas. Huwag kang mag-alala, mahal, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa atin at sa mga bata. Sinundo na ng ina ang mga anak sa labas. Bagamat ayaw pa sanang sumama ng mga ito, napapayag din niya ang 2 bata sa pangakong maglalaro muli ang mga ito bukas. Nag-aalala ang ina baka kung anong mangyari sa kanila. Lumipas ang ilang buwan.
Tuluyang nasanay ang pamilya sa bagong tahanan. Bagamat mas simple ang buhay, hindi mawala-wala ang pangamba ng asawa sa dilubyong maaaring harapin ng pamilya. Ang dating tsismis na kumakalat, mas talamak na ngayon. Kaliwat ka ng residente na ang nawawala sa bayan. Kalaunan matatagpuan ng mga ito na wala ng buhay. Hindi matukoy ng otoridad kung ano ang rason ng pagpaslang, lalo na't hindi pangkaraniwan ang pagpatay sa mga ito. Nung una, naging usap-usapan na maaaring aswang ang may kagagawan ng mga ito. Pero kagad nabura sa isipan dahil napansin nila na tanging partikular na laman loob lamang ang kinukuha. Kung aswang ang may kagagawan, siguradong hindi lamang ang kidney ang kukunin, kundi ang buong lamang loob. Dahil sa mga kaganapan, pinagbawalan na munang lumabas sa mga bata. Labis itong kinalungkot ng dalawa. Lalo pat masaya silang nakakalaro ang mga kapitbahay. Bakit ganun, Nay? Unang beses naming magkaroon ng mga kalaro tapos pagbabawalan pa kami. Pasensya na kayo mga anak, nag-aalala si Nanay. Baka mapano kayo sa labas. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa inyo. Mas mabuti pang nasa loob kayo kung saan mas ligtas. Pangako, pag naging maayos na ang lahat, makakapaglaro uli kayo. Naramdaman ni Peter ang madamdaming usapan ng asawa at mga anak. Kaya naman nagpa siya itong alamin kung ano nga ba ang nangyayari sa bayan. Kung saan-saan naglakbay si Peter, bagamat maraming kwentong narinig, ni isa ay hindi patungkol sa mga napatay. Upang hindi na magsayang pa ng oras, nagpa siya itong umuwi na lamang sa pamilya. Habang naglalakad, nakita ni Peter ang asawa na kausap si Diana. Nung una ay nagtatawanan pa ang mga ito. Ngunit sa isang iglap, biglang naging seryoso ang mukha ng kapitbahay. Hindi marinig ni Peter kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Nang makita siya ng mga ito, biglang tumigil ang babae sa pagsasalita. Nagpaalam na sa kaibigan. Kagad tinanong ni Peter kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit umiling lamang ang asawa. Sinabing pumasok na sila sa loob. Alam mo, mahal, ayaw mong palabasin ng mga bata, pero ikaw nakikipagchismisan sa labas. Ay nako, dapat maging ehemplo ka sa kanila. Ano ka ba? May importante lang na sinabi sa akin si Diana. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa akin? Sa susunod na lang, mahal. Hindi magandang pag-usapan kaagad eh. Nga pala, kumusta ang paglalakbay mo? Wala eh. O siya, pumasok na tayo. Lumipas pa ang ilang araw. Mas dumarami ang nawawalang residente. Habang naglalakad si Peter sa bayan, napansin nito na pinagtitinginan siya ng mga tao. Tila pinag-uusapan at iniiwasan. Halika na, Peter, umuwi na tayo. Teka, bakit? Nakikita mo ba yung mga tao? Kung makatingin sila, akala mo may ginawa tayo masama. Bilisan mo na, huwag ka na magtanong. Pero paano naman yung... Hindi na naituloy ni Peter ang sasabihin. Kagad siyang hinila ng asawa. Ano bang nangyayari? Umamin ka nga sa akin. Sabay napalingon ng dalawa nang may kumatok sa pintuan. Dalian mo, puntahan natin yung mga bata. Bagamat hindi maintindihan ni Peter kung ano ang nangyayari, sumunod na lamang siya. Sinarado ng asawa ang pintuan sa kwarto. Nakasarado din ang mga bintana. Tahimik ang buong pamilya. Kalaunan ay narinig nila na umalis na ang mga kumakatok. Napabuntong hininga ang asawa na siyang kinainis ni Peter. Ano ba kasi talaga nangyayari? Hindi pwede yung ganito. Akala ko ba mag-asawa tayo pero parang naglilihim ka sa akin.
Sandali lang Peter, huwag sa harapan ng mga bata. Kung mag-uusap tayo, labas dapat sila. Iniwan muna ang dalawa sa kwarto. Nagtungo sila sa sala. O ano? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Bago ang lahat, Peter. Alam mo naman mula sa umpisa, kakampi mo ko, di ba? Hindi ko gagawa ng kahit ano ikakasama ng pamilya natin. Kaya sana maniwala at makinig ka muna sa akin ngayon. Kailangan nating umalis dito bago sumapit ang gabi. Kapag nakalayo na tayo, doon ko na ipapaliwanag ang lahat. Ano ba naman yan? Bakit ba hindi mo na lang sabihin sa akin kagad? Sabihin mo na para hindi ako nagbumukhang mangmang. Wala ka bang tiwala sa akin? Pakihinaan yung boses. Maririnig ka ng mga bata. Biglang bumukas ang pintuan ng tahanan. Sinira ng taong bayan. Ayan! Ayan ang aswang, kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Nagbagong anyo nung isang kape. Wika ng isang residente. Kagad hinawakan ng taong bayan ang asawa ni Peter. Bitawan niyo ang asawa ko, anong aswang? Sa tagal-tagal naming pagsasama, nakakasiguro kung hindi aswang ang asawa ko. Bitawan niyo yan! Inilayo ng mga residente ang asawa ni Peter. Siniguradong hindi ito makakalis. Pumasok din sa kwarto ang mga ito upang kunin ang mga bata. Hindi maiwasang umiyak ng dalawa sa mga pangyayari. Sinubukang lumaban ni Peter, ngunit sa dami ng mga tao ay hindi nakapalag. Saan niyo dadali ng mag-ina ko? Anong ginagawa niyo? Nagpapaniwala kayo sa matandang yan. Ni minsan, hindi pa namin nakita ang babaeng yan. Naniniwala kayo sa sinasabi ng baliw. Biglang may lumapit sa matandang babae. Si Diana. Lalong kumulo ang dugo ni Peter. Nang mapagtanto nito, ina ng dating kaibigan ang babaeng nag-akusa na aswang ang asawa niya. Pambira ikaw! Nagtiwala kami sa'yo, tapos gagawan mo lang ng kwento ang asawa ko. Hindi aswang ang misis ko! Nagulat si Peter. Sa sobrang inis, may kakaibang tunog na lumabas sa boses nito. Nakita ni Peter ang asawang umiiyak kasama ng mga tao. Tila nagmamakaawa ito na pakawalan sila. Alam naming hindi aswang ang asawa mo. Ikaw, nakita kong nagbago ng anyo. Ilang beses nang nagbakaawa ang asawa mo sa anak kong wag sabihin sa iba ang tungkol sa'yo. Nangako pa siyang aalis kaya. Matagal kaming nanahimik pero sumusobra ka na. Ang daming buhay ang nawala sa bayang ito. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Natawa si Peter sa sinabi. Hindi siya naniniwala sa kahit anong sinabi ng matanda. Ngunit pagtingin nito sa asawa, hindi niya mapigilang mapaisip dahil hindi naman ito ang tipong magmamakaawa sa iba. Ang sabihin niyo, gusto niyo lang kaming palisin. Sana kinausap niyo na lang kami na maayos. Matino naman kami mga tao, marunong kaming makinig. Pero sigurado ko, wala kaming tinatapakang tao dito para palayasin niyo. Lalo na sinisiraan niyo pa kami. Wala kang ang tinatapakang tao. Pero pinapaslang mo. Hoy, anong ginagawa niyo sa asawa ko? Nandilim ang paningin ni Peter nang makitang sinaktan nito ng isang residente. Kitang-kita ng mga residente ang pagbabago ng anyo. Naging itim ang buong mata. Lumaki ang pangangatawan. Dumami ang buhok na bumabalot sa kanya. Unti-unting umusli ang panga na tila mayahalin tulad sa isang aso. Tumalas ang tenga kasabay ng pagtalas na mga ngipin. Kalaunan ay tuluyang naging itim ang katawan ni Peter. Napasigaw ang mga tao habang ang iba ay tumatakbo palabas. Ang iba ay nasuka, hindi makapaniwala sa nakita. O diba, sabi ko sa inyo tama ang nakita ko. Biglang natahimik ang matanda nang ihampas ni Peter ito sa pader.
Dali-daling nilapitan ang asawa. Pinaslang ang nanakit dito. Halos maligo ng dugo ang mga katabi ng dalawa. Nagkagulo ang mga ito. Halos marinde sa lakas ng sigawan. Sinubukang labanan ng mga residente si Peter, ngunit wala ito sa angking lakas ng anyo nitong aswang. Kinuha nito ang asawa at 2 anak. Umalis na sila sa bayan. Napakabilis ni Peter na halos mahilo na ang 3. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na siya. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Peter. Tinignan lamang nito ang asawa at hindi umiimik. Yakap-yakap nito ang 2 anak na siyang ipinagtataka ng padre de pamilya kung bakit hindi man lang umiyak o natakot ang mga ito nang mag-anyong aswang si Peter. Sinunod ko ang gusto mo, mahal. Nakalis na tayo. Pwede mong sabihin sa akin kung ano ang naganap. Bumitaw muna ang 2 bata sa ina. Niyakap si Peter. Alam kong hindi mo maaalala ang lahat. Simula nang niligtas mo ko, hindi na naging maayos yung memorya mo. Anong ibig mong sabihin? Kailan pa ako naging aswang? Gaano na katagal? Isa-isayin natin. Bata pa lang tayo nung unang magkakilala. Habang naglalaro tayo noon, nagbago yung anyo mo eh. Naalala ko pa nung natakot ako. Hinabol mo ko kaagad eh. Akala ko katapusan ko na pero para kang aso na gustong makipaglaro. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako sa sinasabi mo o maniniwala. Hanggang sa paglaki natin, tinago ko ang sekreto mo. Matagal ka ng ulila. Ako lang ang pinakamalapit sa'yo. Kaya nga nagkatuluyan tayong 2 eh. Mahal naman, hindi mo kailangan banggitin ang tungkol sa mga napagdaanan natin. Natatandaan ko lahat yan. Yun nga eh, yun ang ipinagtataka ko. Ang sabi ng manggagamot, hindi mo maaalala ang lahat. Pero lahat ng tungkol sa akin hindi mo nakakalimutan. Anong ibig mong sabihin? Isang araw, may grupo ng kalalakihan na kukunin sana ako eh. Hindi ko alam kung paano pero bigla kang dumating, pinagtanggol mo ko eh. Kaso lang napuruhan ka. May ginamit sila na kung anong bagay eh. Pero mabuti nakaligtas ka kaya nadala kita sa manggagamot. At ang pinakadahilan kaya tayo lumuwas para sa ikabubuti mo. Nung dumating tayo sa Maynila, nawala ang lahat ng senyales sa'yo. Hindi ka na sinusumpong. Kaya nung sinabi mo sa akin na nawalan ka ng trabaho, hindi ko alam kung anong mararamdaman. Simula nang dumating tayo sa bayan, doon nagsimulang mawala ang mga residente. Alam kong ikaw ang gumagawa nun. Gumawa ko ng paraan para pagtakpan ka, pero walang lihim na hindi mabubunyag. Teka, paano yung mga namatayan ng mahal sa buhay? Hindi umimik ang asawa ni Peter. Halo-halo ang nararamdaman nito. Bagamat hanga siya sa pagmamahal at debosyon ng asawa, nag-aalala siya. Kaawa-awa ang mga inosenteng napatay. Bakit hindi natin subukan tanggalin o ipagamot ako sa ibang manggagamot? Matagal ko nang sinubukan. Pero ang tanging paraan lang para mawala sa'yo yan kung ipapamana mo sa iba. Hindi umimik ang 2. Tinignan lamang ang mga anak. Alam na mag-asawang hinding-hindi nila nanaisin na iparana sa mga ito ang nangyari kay Peter. Nagsimula muli ang pamilya sa panibagong bayan. Nagtulungan ng 2. Gumawa sila ng kahit anong uri ng paraan upang makontrol ang pangangailangan ni Peter. Nag-alaga ng iba't ibang uring hayop upang sa oras sa sumpungin, ito ang kakainin. Ilang taong nanirahan ng payapa ang pamilya. Sa kabutiang palad, hindi pa naman nagkakaengkwentro ng problema muli ang mga ito. Tumanda na ang mga anak at asawa ni Peter. Pero ang padre de pamilya, nananatili ang pangangatawan at itsura.
Buong buhay binuhos ng asawa nito na tumulong sa mga kapwa. Ito rin ang nakikitang paraan ng misis upang makabawi sa mga inosenteng buhay na nawala. Bagamat hindi na nila maibabalik pa ang pagkakamali ng kahapon, tanging paghingi ng tawad at pagbawi ang kayang gawin. Kalaunan nakapag-asawa na rin ang mga anak ni Peter, hindi maalala ng dalawa ang patungkol sa sekreto ng ama. Paglipas muli ng ilang pang taon, namatay na rin sa katandaan ng asawa ni Peter. Kasabay ng paglibing nito ay ang paglibing din ng sekreto ni Peter. Habang nasa lamay ng asawa, nagulat ito nang may lumapit sa kanya. Buong buhay ng babaeng yan, ginawa niya ang lahat upang makabawi sa mga inosenteng pinatay ng asawa niya. Ikaw, kailan mo balak bumawi? Wika ng isang estranghero. Labis na nagtaka si Peter sa sinabi nito. Ngunit nang makita niya kung sino ang nagsalita, nanlaki ang mga mata. Isang pamilyar na muka, ngunit hindi sigurado kung tama ang hinala. Ikaw ba yung anak ni Diana? Tanong ng matandang si Peter. Hindi na mahalaga kung sino ko. May magbabago ba kung malalaman mo pa? Hindi na umimik pa si Peter. Alam nito na darating din ang oras niya. Kung nais mong tapusin ang buhay ko, sinasabi ko sa iyong hindi yun magiging madali. Maniwala ka, ilang beses ko nang sinubukan. May hinawakan sa loob ng bulsa ang binata. Hindi mawari ni Peter kung ano ito. Gusto ko lang na malaman mo, hindi ko ito gagawin sa'yo para magiganti. Isipin mo na lang na ito ang paraan ko bilang pagpapasalamat sa asawa mo. Bibigyan kita ng 1 buwan. Pag-isipan mong mabuti. Kapag handa ka na, magkita ulit tayo. Wika nito. Ilang taon ang binuhos ng anak ni Diana upang matunton at malaman kung paanong tatapusin ang buhay ni Peter. 1 buwan nang lumipas. Hindi sigurado si Peter kung tutuparin nito ang sinabi. Ganun pa man, handa na ito kung ano man ang mangyayari. Nagpapasalamat siya na sa wakas matatapos na rin ang paghihirap ng kanyang nararanasan. Bago pa tuluyang matapos ang buhay ni Peter, isinulat niya ang kwento ng buhay sa isang tala-arawan na siyang nakuha ng mga anak nito. Gusto nitong malaman ng mga anak na hindi ginusto ang mga nangyari. Ginawa naman ang lahat upang makabawi sa kanyang mga kasalanan. At sa oras na mabasa ng mga anak ang liham ng ama, siguradong tinupad na ng estranghero ang pangakong ito. Ang kitilin ng buhay ng matanda. Familiar na ba kayo dito mga kabayan? Ang tawag dito ay lana. Ito yung kumukulo kapag merong aswang sa paligid. Proteksyon sa mga nagdadalang tao. Pero hindi lang yon ang bisa niya. Itong lana kasi mga kabayan, meron tong 27 na sangkap sa loob. Gawa to ng Antingeros del Negros, nandyan ang lahat ng pangkalikasang sangkap. Ang karagdagang bisa ng lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, pamparami ng customers. Simple lang gagawin para magkabisa itong lana. Buhay na to mga kabayan. Ginawa na yan ng Antingeros del Negros. Pwede mo siyang ilagay sa altar. Pwede mo siyang ilagay malapit sa kaha. Basta maayos na lugar, doon mo lang siya ilalagay and let it work. Sobrang dami ng patunay nitong lana kung paano sila natulungan sa negosyo nila. Pag mula nang dumating sa kanila to, nag-times 3 yung sales nila sa negosyo. Isa na dyan si Kabayang Len na palagi nagpapatotoo sa live stream natin. Magmula nang dumating sa kanya, nag-6 digits yung income niya doon sa kanyang junk shop business. So kung interesado ka rin mga kabayan sa ganitong uri ng gamit, i-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.